ka-farmlet, dito dinadala yung mga nyog tuwing harvest. So dito na niluluto yan, ginagawang kopra before ibenta. Ayan. So ito yung harvest nila ng nakaraan. So kung mapapansin nyo, napakarami. Ayan. So may bahod na rin to, kaya kitang kita mo na yung boundary ng property mo. Pansin mo, matataba yung puno. Bali, ito na po yung starting ng property natin mga ka-farmlet. Ayan, so ito yung muhon ng property. Babaybayan, going doon, sa dulo doon. And bali, yung kalawakan din mga ka-farmlet. So yan na po yung sakop ng property natin na 28,000 square meter o 2.8 hectare. Ano? So from doon sa sapa na tinawiran natin, so naglakad lang tayo ng almost 80 meters. And from Barangay Road, so I think mga 150 meters yan o 200 more or less. Ayan, so bali, ito na yung property natin. Ayan. Napakaganda po itong mga ka-farmlet. So nyugan, halos puno to ng puno ng nyug. Ayan, so standard yung boundaries niya, no? So halos dikit-dikit. So sabi ng may-ari, nasa 900 ka puno po ito ng nyug more or less. Kaya if ever i-clearing mo yan, so halos bawi na rin yung kalahati ng capital mo, ano? Kasi ang per puno po ng nyug dito is nagre-range ng 1,000 to 1,300 per puno. So depende po sa size. Ayan, so makababaan pa naman ng nyog natin, ano, kaya productive pa siya, namumunga pa, ano. So once na tumaas yan, so doon pa lang siya magsisimula na for clearing. Ayan, so standard naman yung boundaries niya, kaya puno po ito ng puno ng nyog. And ang good thing dito, ayan, so yung mga boundaries niya may mga bagong tanim na, kaya if ever i-clearing mo yan, so may kasunod na agad na namumunga na. Ayan, so halos dasik po ito ng puno ng nyog. And dasik din mamunga. Kaya nakakailang kabuto ng nyug tol tuwing harvest? 8K pinakamataas, pero ngayon pinakamababa taghina na 2-1, 2-1-2-2. pinakamababa na yung harvest. Pero pagka taglakas 8,000 kabuo. Mahigit. Ito mga marami. lakatan, yung malalaki, lakatang Davao. Ito. Ito, mga nasa paligid. Tapos ito, mga Saba. Tapos meron tayong mga dwarf, Yun. Kita mo na, visible naman yung mga dwarf. Yan o. Buhay na yan, yung mga dwarf na yan. Buhay na yan. After 3 mataas years, na eh. After 3 years, ano na yan, nabunga na. So bali ito yung mga bagong tanim mga ka-farmlet. Ayan. So napuno ng dwarf. Ayan. So mga 8 to 10 years namumunga na po yan. Ayan, so lahat yun mga ka-farmlet, bawat boundaries may mga bagong tanim na yan para if ever i-clearing nitong matataas, so may mga kasunod na agad siya na namumunga na. Ayan, so ito naman po is hindi pa per clearing kasi kababaan pa yan, so dasik pa mamungan mga ka-farmlet. So nagre-range daw po ito ng 8,000 kabuo ng nyog, sabi ng may-ari, and nagtutuwa naman if taghina kasi may mga panahon talaga na mahina ang harvesting ng nyog. Ayan, so dito naman sa gilid niya may bakod na yung karatig, kaya kita mo na yung boundaries. Ayan, so may bahod na rin to, kaya kitang-kita mo na yung boundary ng property mo. And bali structure ng lupa niya, ayan, so medyo slate hill siya pataas. So ang good thing naman dito, so hindi siya sa bahaw, ano, kasi mataas yung area natin. And sa taas pwede ka magtayo ng bahay or kubo kasi mataas yung area ng mga ka-farmlet. So kitang-kita mo yung farm mo paikot. Ayan, so maganda, halos puno po ito ng puno ng nyog. Kaya perfect to for retirement. At the same time, investment na rin mga ka-farmlet. Yan, for retirement kasi every 45 days meron kang nag-generate ng income, ano, aside sa tumataas yung value ng property mo. So kumikita ka every 3 months or 45 days mga ka-farmlet.
Ayan, so napaka ganda po nito for retirement. May insurance ka na inaasahan. Panalo ito mga ka-farm lot. So 28,000 square meter yung buong nakikita nyo. So nasa 1 hectare pa lang po yan. Wala pa, bungad pa lang na 1 hectare yan, kaya napakalawak pa po nito. Ayan, abot saan yung property natin, tol? Malayo pa. Yun ano naman yung pare, kasi tawayan na nakaharap doon. Siguro sa susunod na bisita mo pare, ito yung malinis na. Papaano ko na to sa bububa na. Nataon lang tagbububa na. Oo. Ayan. Ito yung pinicture ko Ganda. na pinasa ko sa iyo. Yung Maliwalas. lukaran. Galing Bagyo eh. Galing Bagyo eh. Oo. Pare pa tayo bukas magagawa pag nagpalukat ako. Para isa akin maglulukat. Galing Bagyo. Ayun yung lukaran. Eh, nag-iba ang Bagyo. So dito mga ka-farm lot, dito dinadala yung mga nyog tuwing harvest. So dito na niluluto yan, ginagawang kopra before i-benta. Ayan. So ito yung harvest nila ng nakaraan. So kung mapapansin nyo, napakarami. Ayan. So ito lang po yung harvest ng nakaraan, kasi ito yung harvest naman. Sinusunog nila yan para hindi dumami. And so imagine, napakarami po nito. Ayan. Yung 8,000 kabuo ng nyog tol, magkano inaabot niyan? Nung sa time na yun, nung dati nakaparte ako dito na nasa, ano eh, yung akin lang ay nasa 35. 35. Kung i-double mo yun, nasa 70,000. Hindi, akin na yun, na 40. Oo nga, kung i-double mo yun, dun sa nag-harvest nito, mga, di ba, hatian yan? Hindi, natanggal ko na yung sa maglulukad. Oo nga, kung yung kabuuan nga, yung kabuuan. Kabuuan, nasa 70. 40% eh, limit ko na. Yung 40% ng ano, limit ko na. Pero may record ako pa rin ng notebook na. Ang 40% dun sa may-ari, dun sa naglukad. Hindi, ito total muna yon. Tapos saka, kung magkano total doon, saka yun ipo 40%. Saka tatanggalin yung 40% ng tauhan, 60 ang sa May-ari. sa Okay. maglulukad. Lawak din. Tatagkalin yung expenses. Hindi na, Parang walang ganun. expenses sa maglulukad na yun pare. Sa maglulukad na yun. Malinis na yun. Kanila na ang kawit sa tapas, sila na ang tatrabaho nun. Okay. Okay, sige tol. Sige, tara doon sa taas. So yun mga ka-farm lot, sabi ng may-ari. So ang arrangement po pala ng harvesting ng nyug dito is 60% sa may-ari and 40% po dun sa nag-harvest. Pero pero depende yan sa arrangement nyo ng tauhan. Ano? Kasi minsan meron 50-50 or 50% sa tauhan and 50% sa may-ari. Ano? So depende po yan sa arrangement ninyo. Ayan. So yan. Balik lang natin dito sa farm. So napakaganda po nito mga ka-farm lot. Napakaliwalas and napakaganda po ng area. Perfecto for retirement talagang. Marirelax kayo dito. Ayan. Kasi sa baba dito, may all rice land pero hindi na po yung sakop ng property. Ano. So ito nakikita nyo mga ka-farm lot sa video. Ito yung sakop ng 2.8 hectare natin. Ito yung medyo slope. Ayan. So may medyo uphill siya na platted naman pagdating mo sa taas. Ito yung portion na magandang tayuan ng bahay. Ayan, kasi kita mo yung property yung paikot. Ayan, napakaganda nito mga ka-farm lot. Panalo. Ayan, perfect na perfect po to for retirement talaga. Ayan. Ganda. Halos dasik po mamunga yung mga nyug. Ayan, papansin nyo. Ayan, matataba yung puno niya. So ito mga farm lot, nandito tayo ngayon sa taas ng property. Ayan. Pag nasa taas ka, halos kita mo yun pababa. Kasi elevated yung area natin. Ayan. Panalo. So meron din tong mountain.
apat na puno rin ito ng rambutan and guyabano. Ayan. So may apat na puno ng rambutan and bali yung rice land mga ka-farm lot na natatanaw nyo. So karatig ng lot na po yan. Yun yung may mga puno ng nyog. So yun yung sakop ng property natin pataas. Ayan, so napakaganda po nito. Panalo. Swerte nung makakabili nito. Maliwalas. And idea lang mga ka-farm land. So yung boundary ng nyog, pwede natin taniman yan ng fruit bearing trees ng kakao, santo, lansones, rambutan. So, marami tayong pwedeng gawin dito mga ka-farm lot. And yun, so mas valuable ang property if maraming tanim. So, mas mataas ang presyo niya. And napakaganda po ng property if productive, so maraming tanim. Ayan, so nakakatuwa yun mga ka-farm lot. And if gusto nyo po magtanim ng fruit bearing trees, ayan, so meron akong contact. May kilala po ako na pwede nating kunan from Nueva Ecija. Ayan, so 3 to 5 years lang po is namumunga na. Meron lang po tayong daraan ng creek mga ka-farm lot. So from Barangay Road, meron po itong distance na 50 meters and after naman po ng creek going sa property is another 150 meters. So bali 200 meters po ang distance nito from Barangay Road. Pwede naman pong iwan yung service nyo sa gilid ng kalsada kasi malawak naman po yung portion doon na pwede yung parkingan. And from po dito sa Sapa, going sa property, so meron po itong distance na 150 meters. So napakalapit lang naman po nito from Barangay Road. Kaya pwede nyo naman lakarin na lang or it's up to you, pwede nyo i-develop na lagyan ng daan. Ayan, so lalagyan nyo lang dito ng mini bridge. So may culvert and ayan, so babakuin lang natin yung portion yan pataas and konting tambak ng graba para at least kahit maulan, so hindi mabalahura yung sasakyan nyo. So yan, so napakalapit lang naman po nito sa Barangay Road kaya pwede nyo lakarin na lang. Ayan. Ito po yung Barangay Road mga ka-farm lot and ito yung going to Buena Vista, Quezon. Ito namang left side ko is yung going to Ginyangan, Quezon. Ayan yan. So bali ito naman po yung going sa property. Ayan. So ito yung right of way going sa property. And so sa ngayon, babaybayin natin yung way niya going dun sa provincial road na Buena Vista, Quezon. Ayan. So sige tara. So yun mga ka-farm lot, bali ito na po yung provincial highway ng Buena Vista, Quezon. Ayan. Makapansin nyo. So bali ito po yung provincial highway. Pag para Manila ka, daraan ka ng Lopez, Quezon. And then next na po is yung Buena Vista na. So ito namang left side ko, ito naman yung going to San Narciso, Quezon, daraan na San Andres, San Francisco. And ang labas po ito sa Katanawan, Quezon and Lopez na ulit. Ayan. So bali umikot lang din siya. Ayan. So, accessible naman po yung property natin and all cemented naman yung daraanan from National Highway, and going dito sa Provincial Road. So, ito lang yung portion na rough road na daraanan natin. So, going sa property. So, may clean naman na yan. So, I think mga 1.5 kilometer na lang yung rough road na daraanan natin and property ng mga ka-farm lot. And yan, kung naghahanap ka ng farm na accessible at the same time, daling puntahan, ayan. So, kung interested ka mga ka-farm lot, i-message lang po sa Viber, WhatsApp, and yun. Thank you po and God bless.